Hello, so gagawa tayo ng isang simpleng inventory system na may mga ganitong capabilities. So, meron tayong list. So, list all items, add, syempre, edit, delete, basic lang. So, sa gagawin natin, command line lang muna tayo kasi hindi yan kayang gawin kaagad lahat. So, incremental po tayo. Isa po itong series. So, entry tayo sa command line, then I plan it to end with web application. So, magiging siyang website bandang huli. So, ayan, so gagamit tayong Java. So, dito sa command line na to, basically, magpapasok ko lang ng argument. So, yung argument mo ay yung magiging command natin. So, pag yung argument mo yung add, gagawin tayong add, edit, list, delete, and so on. So, pag wala sa pagpipilian yung command mo, so, display nila yung help tulad na itong nasa baba. Ito yung output ko sa baba. So, ayan. So, start na tayo. So, dahil tayo ay gumagamit ng object-oriented programming, ang bida rito ay mga objects. So, to build an objects, kailangan natin ng class. So, class, yan yung pinaka-currency nitong app system natin na siya yung imamanipulate natin ng kung ano-anong paraan para maging system siya. So, dahil ito yung inventory system, meron tayong inventory ng items. So, syempre, items. Ang mga item, siguro, lagyan natin sila ng name, private string name, private string, oops, sorry, integer, quantity. So, ayan. So, basically, sa isang inventory system, itatrack natin yung quantity ng isang object, ay ng isang item. So, yan lang muna siguro ang kailangan natin sa ngayon kasi kailangan lang naman natin malaman kung ano yung item at saka kung ilan siya. So, very basic lang. So, private. Bakit private? Because i-encapsulate kasi natin yung object para hindi yan ma-manipulate ng ibang system sa paraan na hindi natin gusto. So, para makontrol natin yung mga users ng class na ito, kailangan natin mag-expose ng interfaces na gagamitin nila para ma-manipulate nila sa paraan na gusto natin. So, basically, setter at getter lang naman tayo. Kaya, gawa tayo ng setter at getter. Setter, getter. So, ayan. Meron na tayong item class. May mga setter, getter pairs for each fields. So, bale, pag kailangan nilang i-manipulate yung item, dadaan sila rito sa get, sa set, or whatever. So, ayan. Next is, kailangan natin gumawa ng ng business logic syempre. Kasi, dyan, yan yung gagawin ng, syempre, yan yung, nandiyan yung logic ng system natin. So, kung walang ganun, walang kwenta yung system. Even though magra-run siya, pero hindi siya gumagana. So, gawin natin yung isa sa pinakamadali, yung add. Siyempre, unahin natin itong add kasi pag di natin kaya mag-add, di natin siya ma-edit, di natin siya ma-delete, di natin siya maipapakita. So, ito. So, para gumawa ng logic, kailangan natin ng service. Final item service. At ang problema natin ay wala pa tayong item service. So, para mag-item service tayo, create class. Package, ayan. Item service. Tsaka na yan. Balik tayo rito. So, dahil may item service tayo, siya ngayon yung mag-manage ng mga business logic natin. So, paano to? Paano tayo mag-add? Para makapag-add tayo, kailangan natin ng name at saka ng quantity. Teka lang, parang may kulang. Sige. May kulang ako kasi dapat nandito yung string args para
magamit natin dito yung command line arguments galing rito. So ito, ipapasa natin dito. Ang pangit ng code. May ganito na, may ganito. Pero tsaka na natin ayusin yan kasi kumpisa pa lang naman tayo. So, ay hindi, ayusin ko na ngayon. Ganito lang naman. Ayos na siya. So, para makapag-add tayo, kailangan natin ng name at quantity. Sabi rito, yung name ay kasunod ng add, ito yung add, then kasunod niya name, then kasunod quantity. So, kung ito yung arg sub 0 natin, ito yung maging arg sub 1, arg sub 2. So, string name equals to arg sub 1, string, then int quantity equals to ayan, may name na tayo, may quantity, so makakapag-create na tayo ng item service dot create create na lang. So isa sa mga mabibigat na problema ng mga developer ay mag-isip ng pangalan ng mga identifiers nila, lalo na yung mga ganyan public. So ayan, so meron tayong item na magagawa using create tawag rito, create method, pero dahil wala pa naman talaga tayong ganito, nag-error pa siya. So build natin siya, create method. Ayan. So balik tayo sa item service, meron tayong create method, siya ngayon yung mag-handle ng ating creation logic. So ano ba ginagawa ng service? More on logic lang naman siya, nothing special. So ayun, lahat ng validations ng business side validation sa kanya mangyayari. At ang saving, hindi siya even though pwede niyang gawin, hindi niya gagawin yung saving kasi trabaho yan ng DAO, data access object. So balik si create, ang logic niya, bubuin niya yung object, item. Nabuo niya yung object, teka lang pasok na natin ito. Set quantity, so ayan, pag nabuo na yung object, isa-save natin siya, pero gusto natin ihiwala yung logic, business logic tsaka yung logic sa pagsasave kasi sa ngayon wala tayong database. Actually walang database na nakasave sa PC ko. So ayun, magpa-file handling lang muna tayo sa ngayon. So para ma-save yan, kailangan natin ng DAO para sa kanya. Item DAO item, then so ayun, ganito lang logic na save natin. Buuin natin object, then save natin sa persistence natin kung file by na database, then return. So ang problem naman sa ngayon, hindi tayo makapag-create talaga kasi wala raw tayong DAO. So gagawin natin yan, item DAO equals to new dahil file pa lang tayo, tatawagin ko siyang file item daw. So kung mapapansin nyo rito, magkaiba yung data type ko tsaka yung class nya. Kasi ang gagawin natin, inherit natin yan kasi in the future, itong file daw, papalitan natin yan ng database talaga. Halimbawa, may SQL item daw or SQL item daw. Pero sa ngayon, file muna tayo. Para pag nag-implement tayong database, di ko na kailangan i-recode itong service ko. Ito lang papalitan ko, then magic na yun. Magiging database na siya bigla. So, gawin natin tong item daw. Interface daw. So, ikaw,
gagawa niya ay save. So siya ay void save item. Ayan. Tapos sa persistence di natin mapipigilan ang mga exceptions kasi iba-iba exceptions, minsan SQL exception, file object exception, pero para maging generic exception natin, irarap natin siya sa isang custom exception. So yan. So gagawa tayo ng ating custom exception. Data access exception. Tapos ayaw natin siyang ihalo rito, gawa siya sa sarili niyang package exception. Siya. So exception ay isang exception. Tapos para maging wrapper siya, sabihin pwede nating ipambalot siya sa exception, para itatago natin original exception. Gawa tayo ng constructor para sa kanya na irarap yung original exception. So exception, ito yung original, yung cause. Tapos invoke lang natin siya, parang dati rin, super cause. So bale, pag gumawa tayo na itong data access exception, ilalagay niya lang rito yan para pag lumabas dito sa error logs nyo, andyan pa rin yung data exception, even though ito lang na exception na to ang i-handle natin, para hindi tayo gumagawa ng iba't ibang handler for skill exception, IO exception, file not found exception, and so on. So ito bala ito interface natin, sabihin natin na mag-iingat na siya sa data access exception. So dito, yun na, lumabas na error. So dyan, ikukulong na natin sa try block. Kasi paghahandaan na natin yung exception na mangyayari sa DAO. So anong gagawin natin dito? Tsaka na yan. Hindi ko pa naiisip pa na gagawin dyan. Ayan. So i-to-do muna natin siya. Dahil ang i-code natin talaga ngayon ay itong save. So problem naman ngayon, wala siyang implementation. Kung papansin nyo rito, isa siyang empty function, wala siyang ginagawa. So para magkaroon na siya implementation, ilalagay natin siya rito. Gawa tayong class na file item daw. What? Ayan, incompatible class kasi ang file item daw ay hindi item daw. Para mangyari yung ganun, gagawa natin sila ng implements item daw. So ang pag nag-implement ka ng interface, para kang may contract na sinusunod. That is yung mga sana yun, wala. That is yung mga method na nandito na nakadeclare. So dahil in-implement niya ito, kailangan niyang i-override ito lahat ng mga method na to para magkaroon sila ng agreement na si file item daw ay isang item daw. So para siyang rite of passage. So type natin implement. Ayan. So ayan, nasa kanya na ngayon yung logic na itong interface na to na gagamitin ni teka lang. I-retro ko na lang. Wala, ayaw. Handle by
So, ayan. Ganyan muna siya. So, dito, magsisave tayo sa file ng ating item. So, paano natin gagawin yan? Una, kailangan nating mag-open ng file. So, ano kayo papangalan sa file natin? Items na lang. So, meron tayong mag-copy tayo ng file. Kailangan natin ng output stream kasi yun yung taga-write natin. So, file, output stream, file, output stream. So, itong stream na to, i-direct natin sa isang file. Huwag muna tayo ng file, file. Ito ngayon yung mag-handle ng mga save data natin. Wala, may name parameters. Ikaw ay si items.txt. Ito, bago to. Ito nabubura. Ayaw niya mabura. So, ayan. So, meron tayong file na filename.txt. Diyan isa-save yung mga item natin. Tapos, magra-write tayo using this stream. Pero ayaw na gumana kasi raw may in-expect siya exception. So, gawin natin, try catch. Catch natin yung ayaw exception niya. Tapos, i-rethrow natin siya sa .access exception para maging generic yung handler niya sa labas. So, oops. Throw new data access exception. Pasa natin original exception para hindi mawala yung error. Pag hindi nawala yung error, magkakaroon tayo ng paraan para i-diagnose saan galing error at ma-fix natin siya. So, ayun. Ngayon, may file output stream na tayo. Gawin natin, i-write na natin siya doon sa ating file. So, paano natin siya i-write? Right. Oops. Walang print ba siya? Walang print. Sorry. Wala siyang print, sabihin stream lang kasi siya. So, para maging mas mabilis yung writing natin, kailangan natin siya include sa buffered writer. Kasi parang iniipon niya pa doon yung iniipon niya pa rito yung data bago niya i-flash lahat sa system natin. So, yan, para mabilis, gamit tayo nito. Ayaw niya. Oops, bloopers. Ba't ayaw mo? Ayaw niya na stream. Huwag pa mag-stream. Okay, ayaw niya na stream. So, para lang makagamit tayo ng buffered writer, ganito gagawin natin. So, simple lang pagra-write sa file. Para ka lang nagra-write sa console. Writer.print tayo. So, ito wala yung print ln. Wala. Right. So, i-write natin yung item natin dito. Pero, anong file format natin? So, siguro sa ngayon, gawa lang tayo ng comma-separated value. So, item, CSV, item. So, para maging CSV item natin, gawa tayo ng helper method rito. Private string, item CSV, item.
paano to? Gawa tayo ng format niya. Ang format niya ay %s, then %d, then %s. Ayan. So, item dot quantity, then item dot. So, kung marunong kayo ng printf sa C, parang ganito lang rin siya. %d, yung quantity, comma, name. So, yun yung masisave sa file natin every time na magra-write tayo. So, i-try natin. Try natin siya i-run. Edit natin. Para i-run yan, lagay tayo arguments natin na add, bawa name, sabon, then run. Oops, wala siyang sinabi kasi wala naman talaga siyang sasabihin dito. Wala man lang tayong sinabi ang prompt na item saved successfully, item saved fail. So, tignan natin siya kung nasan siya. So, documents. Ayun, items.txt. Wala, di na-save. Di siya na-save kasi hindi tayo nag-flash. Di natin sinave yung ating file. So, save natin siya. Hindi natin pinatay kasi writer.flash. Ayan. Ito yung pinaka-save. Then, close natin yung ano siya. Ayan. So, set. Then, ulitin ko lang. Ay, mali. Ay, ayan. Na-retain lang yung dati kong configuration. So, that's it. Then, ito pa ng items.txt. Ayun. So, na-save na siya. Then, sabon. So, ayun. Nakapag-save na tayo. Gumagana na yung ating save feature. Ayusin lang natin yung ating presentation ng data. So, sabihin natin dito kung success tayo na sys out string message equals to format item has been saved successfully. Tapos ang value ng sorry. Ang value ng ating %s ay yung item name item.get name. Tapos ipakita natin yan sa users system.out.println message. Then there you have it. Try ulit natin siya i-run itong item naman. Natin mag-add tayo ng dalawang nail cutter, dalawa, and run. Ayun. So, item nail cutter has been saved successfully. Tingnan natin yung item.txt natin. Ayun. So, kung mapapansin nyo, nabura yung nauna nating sinave because ang ating writer ay hindi naka-open as append. Naka-open siya as write. So, sa file handling, magkaiba ang write at ang append. So, ayun nga. Dahil write tayo, i-replace na lagi yung file. Overwrite siya palagi. So, ayun. Dahil tapos na tayo sa isang feature, kailangan natin siya i-commit para hindi mawala yung ginawa natin. So, gumagamit ako ng Git para i-track yung mga moves ko. Itong mga moves ko sa file na binura ko to, nag-type ako nito. Lahat yan, nakisasave niya. Tapos, pwede ko i-upload online para may ibang kumuha ng code ko or mag-update ng code ko para collaboration. So, commit natin sila lahat. Gumawa ako ng item, in-update yung main class, gumawa
gumawa ako ng file daw. Gumawa ako ng item daw. Exception class, gumawa rin ako niyan. Ito yung service natin na hindi pa tapos. Sorry, commit ko na. Wala. Itong output file, hindi yan dapat kino-commit kasi output file lang naman yan. So, parang commit, sabihin natin ang ginawa natin. Implemented, save, feature. So, let's commit. So, yan, commit na siya. And done. So, hindi ko muna siya push or hindi ko muna siya upload kasi hindi pa naman siya talaga tapos. So, ayan lang muna. Tuloy na lang natin sa susunod.